mga seniors ay malalakas pa. So, bilang ako po ay magbibigay ng talagang buong pusong commitment sa inyo, yung online registration po ay tutugunan ko para sa inyo. Mega loud shoutout, good morning, good afternoon, good evening guys, kung saan mang panig ng mundo naabot nitong aking content. Noong nakaraang buwan lang guys ay in-announce ni Mama Ratamundong na siya ay tutulong sa paglunsad nitong Senior Citizens Online Registration sa harapan mismo ni Attorney Franklin Quijano, ang CEO Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Bilang isang ako po ay tunay na Manileño, taga San Andres, Bukid, Maynila, na kayo po ay matulungan pong lahat na narito po. Sana ang naturang announcement ay ikinatuwa ni Attorney Franklin Quijano na matagal lang panahon na ito ay nakabinbin at walang gumagalaw. So sa pamamagitan ni Mama Ratamundong, ito ay mabigyan ng katuparan. 2 to 3 months para matapos po tayo kaagad. Kahit ako po mismo ang mag-enroll. Ilan ba ang seniors ng Quezon City? 354? Ipinaliwanag ng mabuti ni Attorney Franklin Quijano ang problema sa budget ng mga seniors at kung paano ito masolusyonan sa madaling panahon. Tinalakan niya rin ang mga batas na ukol dito. Ang mga seniors kailangan ng bigyang pansin. Ngayon, ang mga seniors ko araw-araw dumadami dahil may nagbi-birthday. Tama ba? May nawawala din. Pero dahil kung tayo ngayon walang gagawing hakbang, baka maiiwanan tayo. So saan tayo dadalhin pagka iniwanan tayo ng pamilya natin? At nag-alay naman ng awitin na si Mama Ratamundong na ito naman ay kinatuwa ng mga senior citizens, lalong-lalo na si Attorney Franklin Quijano na isa din palang magaling na mananayaw. Isa sa rason kung bakit pinalabas ko or pinakita ko ang video na to guys, para maintindihan ng tao or lalong-lalo na yung mga seniors and mga barangay officials na si Mama Ratamundong po ay hindi po kumikilos na walang basbas galing sa nakakataas, galing kay Attorney Franklin Quijano, lalo-lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Agad gumawa ng written authorization si Attorney Franklin Quijano para kay Mama Ratamundong para ito ay makagawa na ng hakbang para maumpisa na itong online registration. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang Team Mara Ratamundong. Agad ito nagsagawa ng iba't ibang hakbang para maumpisa na ang Senior Citizens Online Registration. Lumabas at nag-house to house, di alintana ang init at ulan. May isa katuparan lang itong Senior Citizens Online Registration.
mag-event lang po tayo. Kasi kanina, alam niyo po, Maraming senior citizens, barangay officials at iba pa ang nag-participate sa aming ginagawang senior citizens online registration. kanina, isa binigyan ko kayo ng pwesto. Alam niyo, sino po yung pumwesto doon kanina? I-raise lang po yung kamay. Andun po yung iba. Ayan po. Dito po. Ngunit nakakalungkot lang isipin guys na nasa kabila ng pag-participate ng maraming senior citizens at barangay official, mayroong mga barangay na parang pinipigilan kaming pumasok at mag-conduct ng online registration na alam naman nila na ito ay programa ng National Commission of Senior Citizens at ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang susunod po na tagpo guys ay mga pagtatalo ng ng aming mga kasamahang encoders at mga leaders sa mga barangay official na ayaw kaming papasukin, ayaw mag-participate sa naturang programa. Ito po sila guys. Kasi Ate Ann. Nagumpisa ang pagtatalo guys nung hindi kami payagan na mag-conduct ng online registration sa kanilang barangay. At ayon sa barangay secretary, utos daw ng kanyang barangay chairman na i-reschedule kami sa sunod na araw. Dadaanan nyo. Sabi ko, sige po, walang problema kung madadaanan nyo, okay lang. Ngayon po, si chairman po kasi meron CCTV yan sa cellphone. Ngayon nakita niya po doon, tumawag siya sa akin. Nagumpisa ang pagtatalo dahil nga ayaw kaming payagan ng barangay secretary na magsagawa ng online registration sa kanilang barangay. Ayon sa kanya, utos daw ng barangay chairman na i-reschedule kami sa sunod na araw. Tingnan natin, decision po na to. Pasensya na kayo, kung ano man ay nangyari kanina, kung nagkaroon po na Ang Senior Citizens Online Registration ay programa po ng national government. Ang rason po na pumupunta kami sa barangay hall dahil nga ay nagbibigay kami respeto sa mga barangay official na mag-conduct po ng house-to-house online registration. Ngayon ang nais ng barangay secretary ayon sa kanyang barangay chairman na i-reschedule kami dahil nga yung mga tent nila ay nahiram pa sa mga patay. Hindi po kami guys naghihingi ng tent or anumang upuan, kahit sa gilid lang kami or sa pintuan lang kami ng mga bahay ng mga senior citizens, pwede na po kami mag-conduct ng online registration. Kami po ay nagpapaalam lang sa barangay hall. Ngayon, kung ano man ang mabigay nilang tulong ay nagpapasalamat po kami. Kung wala naman ay okay lang. Tuloy pa rin ang aming house-to-house online registration. Kailangan ko na kayo. Umalis na kayo. Hindi ba? ma'am, ganito po po rin na po namin yung pag-usap natin. Para mabilisan nyo na. Kailangan malaman hindi na Mara, ano ba nangyari? Bakit hindi kami register ng tuloy-tuloy? Hindi pwede, kalimutan na natin yung dalawa. Nire-respeto namin kayo. Nire-respeto namin. Kung matawag, matawag kayo. Ano kung kaya kailangan natin tubugin o balikan. Ano po nangyari? Bakit hindi ka mag-register? Kasi bumalik sa akin ko. Hindi ko kasi po alam yan, pinatigil. Akala ko nga marami kayo, kaya bibigyan ko sana. Ito nga maganda naman kausap ko niya yan. Pangasin namin sa bahay mo. Sabi ko na, ito ba nai? Ano ba naman? Ayun na ba naman? Sinabihan ko na kayo na bawal dyan. O, takin lang ako sa inyo. Ba't hindi ko kayo reklamo? Hindi ako pwede magreklamo na ito. Pinibigay ko po sa iyo. Respeto. Ay, alam mo. Pero dapat ikaw mag-respeto.
respeto sa akin dahil senior citizen. Nay, alam mo kung bakit? Una pa lang ng umaga nag-usap na po tayo. Tandaan mo yan. Nay, umaga pa lang nag-usap na tayo. Kung kayo marunong di kayo rumispeto at sinusunod yung gusto ni Chairman. Kayo po. Kami po maganda nag-usap. O, kami po maganda nag-usap. Kayo po, kung sumusunod, opo, sampan ako. Pero, Sandali. nirespeto ko kayo. Nirespeto ko po kayo. Huwag niyo sasabihin na hindi. Huwag niyo po balukta rin. Marami po kami staff dito na kanta. Citizen po ako. Oo nga, pero nirespeto po. Huwag niyo po sasabihin hindi ko kayo nirespeto. Huwag po kayo ganyan. Ang tandaan mo na ginagawa mo sa akin ngayon. Grabe sa'yo. Grabe kayo, ma'am. Sasabihin ko pa ng bastos, entertainment. Sobra kayo, ma'am. Kung kami bastos, hindi namin kayo entertain. Please, magpapakakan sa taas. Sasabihin ko, bastos. Sana mga sina. Dapat nagsasabi kayo ng totoo bago kayo sumugod dito sa barangay namin. Tanggap kayo ng tanggap. Wala po na ako, hindi ako bastos sa barangay namin. Kilala ko. Record yung... Order po. Asa si Mamara? Kausap mo. Si Mamara po. Nung presidente po namin ng senior, kahapon pa po alam to ni chairman. Yung presidente namin ng senior, pumunta po kahapon lang bago magtanghalian. Wag nga ako na po. Bago magtanghalian. Ngayon, nag-usap po sila ni chairman. Ang sabi po ni chairman, ay sabi ng sekretary ng presidente, Che, meron pong magko-conduct ng para sa registration si Mamara nga raw po. Tapos sabi ni chairman, Teresa hindi uubra kasi nasa nasa Thailand ako, may seminar ako. Pangalawa, kasi pangit naman kung hindi natin bibigyan ng facilitate ang senior. Ang mga senior po natin is, marami po kasi kami patay, nasa patay at yung mga tent namin. In case na umulan, walang tent na gagamitin. At hindi naman po pwede na patayo ilang ng mga senior. Kasi pag nag-pay out po kami talaga ng senior, is naka-prepared po kami. Preparation po yan, maraming senior dito. Lahat po to may tent. Para po in case na umulan or umaraw, hindi po apektado ng senior. Kaya sabi ni chairman, baka pwede i-postpone natin at talaga-schedule na lang natin. Tapos sabi po si Mamara Mamundong na kung pwede, magpare-schedule na lang. Kasi gusto ko rin na nandito ako pag nagkaroon ng contact nito or nag-facilitate. Tapos sabi po si Mamara. Ngayon, ang sabi ni Ate Lisa, sige, chinat po siya si Kagawad Leti dahil siya po ang parang zone coordinator ng Zone 84. Ngayon, nag-chat po siya, pinabasa sa akin ni Ate Lisa, no, presidente po namin ng senior. Di nabasa ko po na nag-chat na po siya. Ang chat ng presidente namin kay Kagawad Leti, Pres, sabi niya, nag-usap na kami ni chairman, nagdinihiling na baka pwede i-schedule lang dahil nasa Thailand siya at walang mga upuan na gagamitin. Ngayon po kaninang umaga pumunta po sila. Di pinakat po si Kagawad. Sabi ko, Kagawad, akit po kayo. Pinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, Kagawad kasi hindi ako ang nakausap niyan. Sabi ko, pero narinig ko nung usapan. Kasi andito lang nung alam ang tawag nung presidente na nakaupo na barangay namin nandito si chairman. Sabi ko sa kanya, Kagawad ganito kasi nagpipilit sila. Lahat ng senior. Ayaw natin nga si Mamara. Handa naman daw sila para sa akin lang. Para kabutihan mo rito. Kanina niya pa kami. Nagulat na tayo. O sige po, kayo po yung desisyon niyan. Pinatay na.
Yung chairman, pakiusap na, di ba pinakiusap at nakiusap po siya. Hindi naman po sinabi niya na ayaw niyang magpababa dahil gusto niya nga yan. Ang naging problema po, naging conflict at schedule ni chairman. At nakiusap siya kay senior president at ang sinabi niya na kung pwede, nag-schedule at nakiusapin ko si Ma'am Maya na mundo. Grabe. Opo, madaling mag-reschedule. Ang problema dito. Yung nga po, hindi ma'am, sa totoo lang meron kasi nakuha na more than 100s na po. More than 100s na kasi po. Hindi namin alam na nag-operate pala sila sa Nabunoy. Nagpatuloy yung operation nila tayo yung sinabi ng mga nag-iirap na. More than 100 na po. Tapos may nakakarating po siya. Yung nga po, ito po ito sa Isip lang, hindi na namin ito dapat pinagpapakasal. Hindi naman ito nasa natulog. Pero dahil tayo Walang nagawa ang barangay secretary, ang senior citizens na po ang humusga. Sila na mismo ang lumabas sa kanilang bahay at lumapit sa amin para pa-online registration. At naghandog na lang ng isang magandang awitin para sa kanila, si Ma'am Mara Tamundong, at umalis kami ng tahimik sa kanilang barangay. Pero hindi pa yan ang huli, babalikan pa namin kasi gusto namin register online lahat ng senior citizens sa ayaw nila at sa gusto. Yan lamang po at maraming salamat po, guys. Bakit sasabihin ng barangay na sila ay walang kinalaman? Ano pong ibig sabihin nito? May ginagawa ba tayong masama? Kayo pong mga senior citizen, matagal na kayo naghirap. At hindi na natin manghihintay yung mga tao na walang pakailan sa atin dahil kailangan tayo mismo kumilos na. Correct! Bakit hihintayin ko pa yung schedule ng iba kung kami po araw-araw, umulan, umaraw, bumababa po kami. Siyempre masakit dun sa loob ko dahil yung mga volunteer ko nagpapakahirap na po. Okay lang yun, walang problema. Ako naman wala akong against sa barangay. Ang sa akin lang po, sana kilalanin nila yung programa ng ating Pangulo. Kung ayaw niyo akong kilalanin niyo yung presidente natin. Presidente natin, nagmamahalan sa mga senior citizen na ang City Hall mismo walang maibigay na benepisyo sa inyo. Tama! Bakit? Sino hindi kumikilala sa presidente natin? Sino po hindi kumikilala? Chairman! Maraming secretary! Maraming secretary! Katulad po na sinasabi ko. Ako po hindi nangangampanya. Masyado pa matagal ng eleksyon, mapapagod ako kung mangangampanya ako ngayon. Pero bilang isang tao na nakita ko yung pagkukulang na pwede natin punan, bakit hindi po natin hintayin? Bakit pa natin hintayin yung eleksyon? Correct! Ibig sabihin po ba? Gusto ko kayong gumaling, gusto ko kayong magkaroon ng libreng gamot, Ngayon ng namin libreng check-up. Ibig sabihin, hintayin pa natin yung eleksyon? Baka lahat tayo mamatay na lang kahihintay. Walang mangyayari sa atin. Ayaw nga. Kaya sana, ako hinihiling ko lang, kahit na hindi niyo banggitin ang pangalan ko, okay lang sa akin. Kung gusto niyo ang i-credit niyo barangay, okay lang sa akin. Pero wag niyong pipigilan yung mga tao na magkaroon sila ng dagdag benepisyo dahil yan ay hindi na tama. Tama! Mas gamot. Ito pong aawitin ko, kahit napaus ako, Walang problema. Sabi ko nga pagka taga San Andres Bukid ka, lumalabang ka sa buhay. And at the same time,
lalaban ka para sa tama. Yung katapangan mo, dalhin mo sa tama. Hindi po dinadala sa kalukuhan. Para sa mga senior citizen na narito po, parang mga junior citizen, nagkakamali po ba ako? Sino po ang mga senior? Ayan, di ba pati yung barker natin napagod? Alam mo napapagod, yung pala pati yung barker. Sa ating barangay po, kay Chairman Alonso, sa mga kagawad, sa mga tanod, hindi po tayo magkakalaban. Para nyo na pong awa. Dahil kami po ay narito para lamang maglingkod sa ating kapwa. Siguro naman gugustuhin nyo rin na marami pong tumulong. Lalo na po para sa kabutihan ng mga senior citizen. Alam po ninyo, kung ang iniisip nyo dahil politiko po ito, tignan nyo nga po yung politiko kung may bumaba, kung talagang politiko ako. Ibig sabihin hindi ako politiko dahil bumaba ako eh. Dahil kung talaga ako politiko, nasaan na po yung mga politiko? Dahil dapat bumababa. Hindi po ako. So bakit bibigyan niyo po ng kulay yung pagbaba ko? Ako po bumababa bilang isang tao at nagmamahal lamang sa kapwa. At ang Panginoong Diyos po ang kinikilala ko. Dahil kundi dahil sa Kanya, yung pinagdaanan natin ng pandemya, lahat tayo pwedeng mamatay. Hindi na tayo pwedeng magkita-kita. Pero dahil ako po ay narito, ang gusto ko, masiguro yung kapakanan ng mga senior citizen. Dahil ako po ay mayroong pang magulang. At syempre, tatanda rin po ako. Kung gustuin ko ba na makita ko yung sarili ko, na magpapakahirap, na kahit matanda ka na, hindi nyo pa alam tayo kung saan kayo didiskarte. Diba napakahirap ng buhay?